Mga bossing, kamusta po? Kamusta po kayo dyan? Eto, magpapaligo na naman po. Bihirang maligo, pero dapat, para sa akin po, dapat araw-araw. Basta mainit, araw-araw paliguan ng ating mga alagang kabayo. Lalo na po pag pinapainom ng feeds o kaya laging natrabaho. Kasi laging mainit ang katawan ng kabayo. Lalo na po pag mga lalaking kabayo, maiinit po ang katawan niyan. Okay na po, may dala na akong fishnet. Yung naghahanap na ba't kamay lang, walang brush man lang o fishnet. Lagi ko kasi nakakalimutan yung fishnet eh. Kaya yan po, naalala ko na, baka hanapin nyo na naman ang fishnet eh. Mas gusto ko po ang fishnet na ikudkod sa kabayo kaysa sa brush. Kasi po ang brush matigas. Obo, kinakagat pa ako ni Pogi. Gusto ata akong tikman mga bossing. Pero hindi po yan, hindi naman po yan nakahanggat. Nansusuti lang yan. Ewan ko lang din kung itutuloy. Pag ganyan-ganyan lang po yan oh. Hindi pa naman po, sa tagal na po, hindi pa ako nakakagat yan. Sa tagal na ng aming pinagsamahan, ay hindi pa ako nakakagat. Pero naikabog, meron na ata. Baka nagkabog na ako dyan. Pero hindi naman gaano kamalma ang kabog ko kasi medyo matangkad po ako. Kaya nakakatpanood agad ng paa. Sipa, hindi pa rin po. Hindi pa rin po ako nasisipa niya ang mga kabayo ko. Yung inahin ko po, yun. Nung minsan, yung bagong anak. Hinihimas ko yung anak. Tumadyak ako natamaan. Pero buti na lang, hindi po yung pinakampaa niya ang tumama sa akin. Yung tuhod lang ba? Yung pabraso. Talsik ako ba? Salya ako dun sa gubatan eh. Hindi pa naman po ako nasisipa. Kaya tiwala akong mababait yung aking mga alaga. Wag lang po talaga yung may kapwa lalaki, yung may kamandahan. O kaya may babae, syempre, malikot yun. O kaya galit, makagalit. Kaya yun, medyo ingat pag ganun. Ayan o. Painom-inom pa sa ilog o. Nako, nakikita ang sikreto ni Pogi. Mata ko, uminom sa ilog. Wala po yung gawa, walang gawa. Pinakang hakot lang yan, feeds. Buhangin, wala namang na-order. Mga sarap buhay po ngayon ng aking mga alaga. Pero yan po ay mga sanay din sa trabaho. Sa hirap, sanay din po yan sa hirap. Ngayon lang po yan sumarap ang buhay. Mga isang taon na yan. Ngayon lang. Pero nung simula bata po yan, batak po yan sa trabaho. Kaya hindi po ako naniniwala doon sa sinasabi ng iba. Yung iba nagko-comment na hindi lang daw nararanasan ng mga kabayo ko na yung sobrang, yung araw-araw baga na trabaho. Danas na danas din po yan ng aking mga alaga, ang pagod at hirap. Ngayon lang po kasi ako nag-video. Kung simula nung una, ay makikita nyo yung bagang mula binte, buong katawan, binte, tumutulo ang pawis doon sa may, anong tawag doon? Doon sa tahid. Yun, tumutulo po ang pawis doon. Hindi lang tulo, para talagang ang bilis ng tulo, yun. Hanggang pilik mata, pinapawis. Kaya yan, mga sanay po yan sa pagod. Pero hindi po nayantas ng sobra kasi naabiyad naman po ng todo. Kasi syempre binibigyan tayo nila ng kita eh. Dapat suklian natin yon. Hindi natin sila pabayaan. Siguro kaya nayantas yung mga alaga nung iba na nagko-comment kasi syempre baka sobra sila. Halimbawa kung capacity ng kabayo mo ay 250 kilo, siguro pinapalo pa nila ng mga 300 kilo. Over capacity na po yun. Ay ito pong akin, mga 200 kilo lang. Okay na to. Pang maghapunan, okay na yan.
Pero kung gusto mong paspasan at wala ka namang kaano, kayabangan, kahit mga 180 kilo lang, paspasan, pare ko, hindi hirap ang kabayo mo. Sabi ko nga po lagi, di baling pabalik-balik, di naman pangiwit-ngiwit. Ay ako po, kami, halimbawa yung pangkat namin dito, mga sanay po sa balikan, sanay sa paspasan, sanay din po sa todohan. Kasi hindi naman po may iwasan ang magkakantsawan, magyabangan. Halos lahat naman po tayo dumaan sa ganun, nagpapalakasan, kaya nagsasabayan. Siyempre, pag lalaki ang kabayo mo, dapat may tibay. Kasi kung sayang ang kabayong lalaki kung malamya, di ba? Dapat kayang sumabay. Kung ang karga ng mga babae mong kabayo 2 kaban, ay dapat sa lalaki mo 3 o 4. Pero 4 dapat. Pagpalay po, ayun. Pagpalay, ang mga karga ng mga kabayong lalaki dito sa amin 4 na kaban. Tuhog po yun, harvester. Pero nung una, nasubukan ko, nung tracer pa lang po, hindi ho yung tuhog, pugong lang 5 kaban po, kaya. Nung una ngayon harvester na, tuhog, mas mabigat, 4 na kaban, kayang kaya. Basta walang sugat ang kabayo, kasi pag may sugat ang kabayo, iindahin yun. Siyempre, masakit ang likod, paiyayatod. Ako, bihira na akong mag-4 nung isang anihan. Sabagay, kakaunti kasi ang ani ngayon Mahina, tag-ulan. Nung isang anihan, bihira akong mag-4, lagi akong nakasakay. Kasi medyo tinatamad maglakad. Mas masarap ang nakasakay. Dito po kasi sa amin, uso ang pabilisan, tsaka paramihan ng kabayo na dala. Ayan, tulad ko, nadadala ko ng kabayo 4. Kasama ko po mga bata. Tapos yung mga barkada ko dito, ganun din. Yung isa may dalang 4, yung isa 3, yung isa 2, ganun. Kaya kami, yung pangkat namin, bihirang maka-extra. Kasi pag naka-extra at pina-extra, ay marami talaga. Baka maubusan. Kaya yung amin lang hakutin, yun. Bihira po kami maka-extra dito ng mga palay o kung ano mang hakutin. Kasi medyo may pagkabuhaya din. Lahat naman dumaan sa ganon. Siyempre, gusto mo makarami. Tulad namin. Biruin mo, dala namin mga pagpalagay ng 4 na kaban. 4 na kabayo. Dala namin. So tigagaluan na lang yon. Diba? Ay, ang isang kaban po pinakamababa na dito sa amin 50 pesos. Tigagaluwa lang po yun, nakarga. Ang mga kabayong babae dito sa amin, kaya magdala ng 3. Tapos ang mga lalaki, 4. Pero minsan ako, padalwa-dalwa lang. Parang naawa ako sa babae. Pero pag maramihan at tambak ang palay, talagang todohan po yun. Nahaba na ang aking kwento. Marami nang sinasabi. Wala naman nangyayari. Salamat po mga bossing sa laging nakasuporta sa mga nanonood ng video ko. Salamat po. Thank you rin po sa mga good comment. Tsaka kahit bad, okay lang din. Pero madalang. At parang wala akong basher. Mababait ang mga tropa Mababait ang ating mga bossing. Ayos na to Thank you. Salamat po.